Bigla niyang naalala ang sinabi noon ni Teshima na magiging mahirap ang Irohazuka at iyon na umano ang magiging punto ng pagbabago. Dahil doon ay naisip niya na kailangan niyang makasunod kay Teshima sapagkat batid niya na yun din ang ipag-uutos nito sa kanya. Napansin ni Inashiro na nagbago ang presyon ni Onoda nang makita niyon ang signboard kaya alam niya na iyon na ang hudyat ng pagkilos nito. Dahil doon ay pinaghanda niya ang dalawa dahil siguradong susurpresahin umano sila ni Onoda pero wala na silang nagawa nang magsimula na itong kumanta ng Love Hymn sapagkat batid ng dalawa na kapag nagsimula na itong kumanta ay mas nagiging mas mabilis pa ito. Pero kahit ganoon ay sinubukan pa ng tatlo na habulin si Onoda, ngunit sa sobrang bilis ay tuluyan na iyong nawala sa paningin nila kaya sinabi ni Inashiro na iyon na ang simula ng dramatikong paghabol ni Onoda. Patuloy ang pag-arangkada nito at ang paglampas nito sa iba pero para sa isang siklista ay imposible umano na makahabol pa iyon sa unahan sapagkat matagal din nilang hinironggen si Onoda. Ngunit ayon sa isa pa nilang kasamahan nang dumaan umano si Onoda sa harap niya, imbes na iwasan siya o magpreno tulad ng karaniwan ay tumuloy lang si Onoda sa pagtitig sa malayo na para bang ang layunin ay malayo pa sa harap niyon. Samantala, nang malapit nang maabyutan ni Onoda ang isang team na nasa harap niya ay pinlano ng ilan sa mga iyon na harangan siya, ngunit pinigilan ang mga ito ng kanilang kapitan at sinabing ang road racing ay isang sport para sa mga maginoo. Nararapat umano na bigyan ng pinakamataas na paggalang ang kampyon ng nakaraang taon, at isa pa ay wala pa naman silang ipinadalang climber para makipaglaban sa bundok. Dagdag pa nito na ang pagharang kay Onoda ng walang madiskarteng dahilan ay hindi maganda. Dahil doon ay nagbigay daan ang mga iyon para kay Onoda, bagay na ikinagulat at sobrang ipinagpasalamat naman ng ating bida. Pagkalampas nito sa pangkat ay hinangaan pa siya ng mga iyon dahil sa kanyang pambihirang bilis. Maya-maya pa ay isang pangkat muli ang nasa harap niya at sinabi nito sa kanyang sarili na kapag nalampasan niya ang mga iyon ay makakasama niya na muli ang kanyang mga ka-team. Nakiusap siya sa mga ito na palampasin siya kaya agad naman nga ang mga iyong nagbigay ng daan at labis ulit ang mga itong pinasalamatan ni Onoda. Ngunit laking gulat niya nang makita niya na ang nasa unahan ng pangkat na iyon ay ang mga taga Kyoto Fushimi. Doon ay agad siyang inasar ni Midosuji at sinabing parang nangyari na umano iyon noong nakaraang taon. Pero ng mga oras na iyon ay walang ibang nasa isip si Onoda kundi ang makarating sa kanyang mga ka-team kaya umarangkada siya ngunit agad siyang hinironggen ni Ms. Uta. Nagpakilala pa ito kay Onoda at ipinagmalaki pa nito na siya ang nagpahinto noon kay Arakita, bagay na ikinainis ni Midosuji sapagkat ang ipinapagawa lang umano nito ay ang pumasok sa pangsyam na bahagi at hindi ang magyabang. Dagdag pa ni Midosuji na ang kailangan ng team nila ay mga perpektong mandirigma, na ang tanging layunin ay magpatuloy kahit mawalan pa sila ng mga braso't paa. Kaya kung ipapakita umano ni Ms. Ota ang pagiging natatangi nito dahil lang sa Interhigh ay aalisin niya ito anumang oras. Natakot si Ms. Ota sa sinabi ni Midosuji kaya agad itong umatras sa likod. Dahil doon ay naalala ni Yamaguchi ang sinabi sa kanya noon ni Ishigaki na kahanga-hanga ang ginawa niyang pagdadraft sa patag noong ikalawang araw ng Interhigh kaya umaasa umano yun na dadalhin niya ang team ngayong taon. Nagulat siya at sinabing dapat ay kina Midosuji at Ms. Ota iyon sinasabi ni Ishigaki dahil isa lang naman siyang assistant. Paalis na sana siya noon nang biglang sabihin ni Ishigaki na isa siyang matyagang tao. Bagamat may mga katangian umano si Midosuji tulad ng pagiging talentado at malakas, pero para manalo sa karera ay kailangan umano niyo ng konsensya na magsasabi doon na magtiwala sa isa't isa. Si Yamaguchi umano ang magiging konsensya niyon at pag dumating ang oras ay kailangang ito ang pumigil kay Midosuji, kaya sa kasalukuyan ay napaisip na lang si Yamaguchi kung magagawa niya ba iyon. Inalok naman ni Midosuji si Onoda na makipagtulungan na makarating sa unahan, dahil kung gagawin umano yun ni Onoda ng mag-isa ay maaaring makahabol nga ito, pero sobrang mapapagod naman umano ito dahil sa laki ng pagitan nila sa nasa unahan kaya baka wala rin umano itong magawa. Kung sabay umano silang papadyak ay kalahati lang ang magiging pagod nila, at plano pa ni Midosuji na isama si Yamaguchi para papadyakan din, nang sa gayon ay 1/3 na lang ang pagod nilang mga nagnanais na makahabol sa unahan. Nagulat si Onoda sa alok ni Midosuji dahil ang iniisip niya kanina ay hindi siya palalampasan yon. Umabante na si Midosuji at sinabing siya na ang unang magda-draft habang pareho namang natigilan sina Onoda at Yamaguchi. Habang naghihintay si Midosuji ng sagot ni Onoda ay nag-iisip naman ang ating bida ng maaaring kahinatnan kung papayag siya sa alok nyon bukod sa makakarating siya sa unahan ng mas mabilis. Kasabay nyon ay iniisip naman ni Midosuji na kapag pumayag si Onoda ay maaari iyong lumaban ng karera sa kabundukan ng buong lakas at ipag-cheer niya pa iyon, pero pagkatapos nyon ay siya umano ang tatapos sa finish line. Pinagmadali nito sa pagdedesisyon si Onoda kaya nataranta iyon hanggang sa maalala nito ang sinabi noon ni Teshima na kailangan nitong pagdesisyonan ang sarili nitong daraanan, pero kung hindi umano sigurado si Onoda ay isaalang-alang lang nito ang lahat ng mga opsyon, at piliin ang unang pumasok sa isip nito. Dahil doon ay agad na sumagot si Onoda na tumatanggi siya at sinabing aabot siya sa unahan ng mag-isa. Nakiusap si Onoda na padaanin siya pero hindi pumayag si Midosuji at sinabing makakalampas lang siya kung makakatakas siya kay Yamaguchi. Nagulat si Yamaguchi dahil sa kanya ipinag-utos ni Midosuji ang panglabing isang bahagi, at naalala niya muli ang tungkol sa sinabi ni Ishigaki.
Nagsimula ng umarangkada si Onoda kaya pinakilos na ni Midosuji si Yamaguchi na walang ibang choice kundi ang sumunod kaya hinabol niya si Onoda sa bundok kahit isa siyang sprinter. Habang pumapadyak ay sinasabi nito sa kanyang sarili na hindi niya yun kayang gawin dahil naubos na agad ang kanyang lakas kaya hindi niya magagawang pigilan si Onoda. Pinilit niyang lumaban pero sa muling pag-arangkada ni Onoda ay mapapansin na pagod na si Yamaguchi kaya napasigaw na lang ito kay Onoda na hintayin siya nito. Nagulat si Onoda at hinintay naman nga nito si Yamaguchi kaya napangiti iyon at sinabing mabuting tao siguro umano si Onoda dahil hinintay nga siya niyon sa kabila ng pagiging magkalaban nila. Dahil doon ay sinabi ni Yamaguchi kay Onoda na tama lang ang naging desisyon nito na tanggihan si Midosuji, sapagkat kung nakipagtulungan doon si Onoda ay katapusan na umano iyon ng Soho Kohai. Hindi makapaniwala si Onoda na sasabihin yun sa kanya ni Yamaguchi kaya pinasalamatan niya ito at pagkatapos ay tuluyan na siyang umabante. Hindi nagtagal ay natano na ng apat si Onoda sa kanilang likuran hanggang sa makasama na nila ito muli at doon ay sinabi ni Aoyagi na magpahinga na ito sa likod. Doon sinabi ni Ima Izumi na siya ang kasalukuyang nagdidirekta ng team dahil ipinagbilin umano ni Teshima na kung makakalusot si Onoda sa mga pangkat at makahabol sa team ay ipadala iyon sa unahan kung hindi hihigit sa 3.5 minutong agwat. Pero dahil inabot si Onoda ng 4.5 minuto ay sinabi ni Ima Izumi na kahit gaano kabilis pumadyak si Onoda ay baka hindi pa nito makita ang likod ni Teshima kaya mas makakabuti umano kung ipahinga na lang yun ang mga binti sa likod ng kanilang team. Ngunit nang tanungin ito ni Ima Izumi kung gusto pa rin ba nitong pumunta sa unahan ay hinayaan na ito ni Ima Izumi. Ipinabaon din niya kay Onoda ang naiwang tumbler ni Teshima para ibigay doon dahil sigurado umano na mauuhaw iyon. Hindi nagtagal ay itinulak na ng 4 ang likod ni Onoda para sa mabilis na pag-arangkada nito. Samantala, kasalukuyang nangunguna si Teshima at kahit pagod na ay sinabi nito kay Manami na trabaho niya na kuhanin ang red number tag, ngunit pansin ng mga manunood na sinasadya lang ni Manami na paunahin si Teshima dahil bakas naman nila ang pagkakaiba ng itsura ng dalawa. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Manami at sa loob lang ng 1 segundo ay nagawa nitong pumantay kay Teshima. Doon ay nakangiting tinanong ni Manami kung maaari ba silang pumadyak ng sabay ni Teshima pero kapag nakatawid na umano sila sa susunod na liko ay lilipat ito sa harapan. Ngunit nataranta si Teshima nang banggitin ni Manami ang tungkol sa pagbabago ng direksyon ng hangin at naramdaman niya iyon sa bawat pagliko sa zigzag na daan. Ibig sabihin ay pinaplano ni Manami na gamitin ang pakpak nito kaya inisip ni Teshima na kung hindi siya aabante ngayon ay maaabutan siya ni Manami. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay naabutan na nga siya nito at umarangkada na ito gamit ang pakpak. Samantala, habang sakay sa van ay nabalitaan naman ni Koga na si Teshima ang lumaban kay Manami sa bundok. Dahil hindi kilala ni Aya si Manami ay napatanong ito kay Miki kung malakas ba si Manami kaya sinabi ni Miki na iyon ang climber na nakalaban ni Onoda noong nakaraang taon patungo sa finish line. Nagulat si Aya kaya sunod naman itong inalam kung malakas din ba si Teshima bilang iyon ang kapitan ng team. Natahimik ang lahat at walang sumagot kaya nagtaka si Aya at muling nagtanong kung nawala na ba ang mga iyon ng pag-asa. Agad na sumagot si Sugimoto at sinabing hindi siya nawawala ng pag-asa dahil para sa kanya, kahit na mas mabilis ng konti si Manami ay kumpiyansa pa rin siya dahil maraming beses silang nag-practice. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Teshima na bilang isang ordinaryo ay wala siyang lakas at wala rin siyang mga kislap ng inspirasyon, kaya kailangan niyang i-convert ang lahat ng kanyang lakas sa pagtulak pasulong. Ngunit dahil naungusan na siya ni Manami ay sinabi ni Teshima sa kanyang sarili na mahihirapan na siyang makahabol pero hindi pa rin siya sumuko hanggang sa maabutan ulit niya si Manami. Doon ay sinabi nito sa kanya na hindi niya kailangang pilitin ang sarili na makasabay, pero para sa kanya ay tulad yun ng mga pakpak ni Manami dahil ang pagpupumilit niya ng sobra ang pinakamalakas niyang teknik. Para patunayan ay hinamon pa ni Teshima si Manami na magpabilasan sila, ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam na agad si Teshima ng hirap na parabang ang lahat ng mga pores niya ay malapit ng magdugo pero tiniis niya iyon para hindi siya matakasan ni Manami. Habang nagaganap iyon ay bigla niyang naisip ang kanyang sarili na nahiga sa kama para magpahinga, kaya sa kasalukuyan ay unti-unti na rin siyang bumabagsak nang hindi niya namamalayan pero nagising din siya agad bago pa man tuluyang lumapat ang katawan niya sa lupa. Nagpatuloy siya sa pagpadyak at sinabi sa sariling huwag mawala ng focus kahit hirap na siyang makasabay dahil nasa hangganan na ang lakas niya. Napansin ni Manami ang panghihina ni Teshima pero nagpatuloy pa rin ang laban nila sapagkat ganoon kamahal ni Teshima ang pagbibisikleta. Ginawa rin itong inspirasyon si Aoyagi at ang iba pang miyembro ng team kung saan may natutunan siya habang pinapanood niya ang mga iyon noon, na kahit na humirap man ang sitwasyon at gustuhin niya ng sumuko ay kailangan niyang manatiling matatag. Samantala, hindi naman makapaniwala si Kuroda sa ginawang pag-arangkada ni Onoda pero para kay Izumaida ay nag-aaksaya lang iyon ng oras sapagkat napakalayo pa niyon, at kahit na magpatuloy pa umano si Onoda ay hindi na iyon makakasabay sa climber na nasa unahan. Nang mga oras na iyon ay 3 kilometro na lang ang natitira bago marating ni Manami ang linya at sinabi niyon kay Teshima na mukhang hindi na darating si Onoda. Pero kahit ganoon ay sinabi ni Teshima na ayos lang iyon dahil kanina pa naman niyang hindi hinihintay ang pagdating ni Onoda. Ibig sabihin ay silang dalawa na nga talaga ni Manami ang magkakarera sa bundok na iyon hanggang sa linya ng resulta.
Nagpalit na si Monomi ng gear sabay arangkada kaya nagulat man ay agad itong sinundan ni Teshima. Kasabay niyon ay sinabi ni Kaburagi kay Aoyagi na nagulat siya sa pag-alis kanina ni Teshima para kalabanan ang climber ng Hakone, kahit alam umano ni Teshima na wala siyang laban dahil sa palagi niyang sinasabi na mahina siya. Inakala umano ni Kaburagi na si Ima Izumi ang aalis pero sinabi ni Aoyagi na hindi nito naiintindihan ang nangyari. Sinabi niya rito na kung si Ima Izumi o Naruko man ang umalis ay paniguradong magpapadala ang Hakone Academy ng isang miyembro na pipigil maalinman sa dalawa. Ibig sabihin kaya si Teshima ang umalis ay dahil alam niyo na hindi magpapadala ang Hakone Academy ng Cyclista para habulin niyon, sapagkat naniniwala umano ang mga taga-Hakone na sapat na si Monomi para pigilan si Teshima. Dahil sa nalaman ay mas hinangaan ni Kaburagi si Teshima at sinabing baka may plano rin iyon para talunin si Monomi pero hindi yun naiisip ni Aoyagi. Nang mga oras na iyon ay halos bumigay na ang katawan ni Teshima dahil ni hindi na nito maitaas ang kanyang ulo at puno na rin umano ang kamay nito sa pagsubok na makasunod sa mga gulong ni Monomi. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya sumusuko at wala na siyang pakialam kahit sumakit ang mga binti niya o mawalan man siya ng malay dahil nais niya na magpatuloy lang hanggang sa makatawid na siya sa linya. Gusto sana ni Teshima na manalo siya kahit isang beses lang kaya itinuloy niya ang pagsunod kay Monomi hanggang sa magawa na nilang lampasan ang pinakanangungunang climber na si Kawahara. Napasigaw ang mga manunood sa tindi ng laban dahil ngayon ay karera na ng taga-Hakone at taga-Sohoku ang masasaksihan nila. Dismayado naman si Kawahara para sa kanyang sarili dahil alam niyang ginawa rin ni Inashiro ang trabaho niyo na harangan si Onoda pero nabigo naman siya na maipanalo ang yugtong iyon ng karera. Habang papalapit ng papalapit sa finish line ay iniisip ni Teshima na hindi na siya makapaghintay na maunahan si Monomi sa pagtawid sa linya. Sa mga oras na ito ay ayaw niyang makagawa ng anumang pagkakamali na makakaapekto sa takbo niya pero aksidenteng gumiwang ang bisikleta niya kaya bahagya siyang napag-iwanan ni Monomi. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya pero patuloy rin ang pagpapalit ni Monomi ng gear sabay aarangkada bagay na ikinagulat ni Teshima. Nakarating na sila sa huling 1 kilometro kaya naghanap na si Teshima ng oportunidad nang sa ganon ay siya ang manalo. Ngunit sa kasamaang palad kung kailang malapit na ay saka naman tumodo ang pananakit ng mga binti niya at napapabitaw na rin ang mga kamay niya. Kahit ganon ay naniwala pa rin si Teshima sa kanyang sarili at umasa na magkaroon ng himala. Habang patuloy na pumapadyak ay narinig niyang may mga manunood na isinisigaw ang pangalan niya kaya napaisip siya kung iyon ba ay isang himala. Natuwa si Teshima at bahagyang nakaramdam ng kalakasan na siya nitong ginamit para magpatuloy. Bigla namang natigilan si Monomi nang maramdaman nito ang pagluwag ng kadena ng kanyang bisikleta. Napansin ni Teshima na bumagal ang takbo nito kaya sinamantala niya na ang pagkakataon na ungusan si Monomi sa natitirang 400 metro.